So, yun. Magandang hapon na, maggagabi. So, yung ano natin, title ng mensahe, no? Ang totoong kasalanan po ay unbelief. Unbelief, no? Unbelief. O di paniniwala sa Diyos, sa Panginoong Hesus, na anak ng Diyos, no? Yun po yung totoong kasalanan, unbelief, no? Unbelief. Hindi paniniwala sa Diyos, sa anak ng Diyos kay Jesus. Yun po yung totoong kasalanan, unbelief, no? So makikita nyo, basahin natin tong verse, no? John chapter 16 verse 19, sabi diyan, no? Of sin because they believe not on me. Ulitin po natin. John chapter 16 verse 9, of sin because they believe not on me. Yan po sabi ng Bible, no? Unbelief ang totoong kasalanan, hindi paniniwala sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Yun po yung totoong kasalanan, unbelief, no? Yan po sabi ng Bible, no? Hindi ka nagbi-believe sa Panginoong Hesus, no? Yun yung totoong kasalanan po, no? Sabi ng Bible. Okay? At kumbaga po, mga viewers, hindi natin dinidistress yung thoughts natin, yung puso feelings natin, no? Hindi natin kumbaga idinideny yung sarili natin, no? Na huwag magtiwala sa ating puso, isip, sarili. Yun. At magtiwala tayo sa Diyos, sa salita niya, no? So yan, mapapansin niyo po, yan ang totoong kasalanan, hindi paniniwala sa Diyos. Kumbaga, nag-trust ka sa sarili mo pa rin, hindi sa salita ng Diyos, no? Yun yung totoong kasalanan. Kumbaga, unbelief. And then, sabi ng Bible, ito pa, nagdag ko po, no, Romans chapter 5 verse 12. Sabi diyan, wherefore as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. So sino po yung tinutukoy na one man dyan na nagkasala, na kaya pumasok ang kasalanan sa mundo? Ay si Adam, Eve po yun, yung pinanggalingan ng kasalanan, no? Nag-unbelieve sila sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa sinabi ng Diyos. Kumbaga po, sumuway sila dun sa pinagbabawal ng Diyos na kainin na prutas na good and evil. Doon pumasok po ang kasalanan. Doon po ang tao nagkaroon ng pasa-pasa ng kasalanan sa lahat ng tao dahil doon. And then dumating na din yung kamatayan dahil sa kasalanan. At napasa ang kamatayan sa lahat ng tao. Kaya sabi ng verse dito, ang lahat ay nagkasala. So yun po ang dahilan ng pinanggalingan ng kasalanan, unbelief sa salita ng Diyos, sa sinabi ni God. Hindi po kasi nakinig yan sila Adam, Eve sa salita ng Diyos. So unbelief, nakinig sila sa ibang boses, no? Yung kwento sa Bible kay Satanas. They choose, no? Nagkaroon sila ng kalayaan mamili. So yun po yun, no? Ang sin, unbelief. So ngayon, makikita nyo dyan sa Bible verse na binasa natin, born sinners ang tao. Born sinners, born na makasalanan, evil ang tao, no? Walang good sa atin. So yun sabi ng Bible po, no? Na truth, walang good sa atin, no? There's no good. Born sinners, evil, wicked. Yan yung identity, pagkatao ng bawat tao, no? Na namana natin dahil kila Adan, Eva, no? Ang kasalanan. Kumbaga po, tayo po mismo yung kasalanan. Kumbaga din po yung action natin ay yun po ay bunga lang, resulta ng totoong pagkatao natin na born sinners. Kumbaga yung mga action ginagawa ng tao na kasalanan, yun lang po ay bunga. Hindi po yun yung root. Yung root, unbelief. Tapos yung identity mo ay born sinners pa. Yun ang ating
pagkakakilanlan. Diyan sa verse na yan. Kaya, yan ang nakakalungkot po. Hindi natin kayang tawag dito, yung magbunga ng perfect, no? Kasi galing tayo sa imperfect din ang lalabas. Hindi natin kaya magbunga ng perfect, maging good, kasi hindi tayo good, sabi ng salita ng Diyos, no? So ang kagandahan naman po, tinawag tayo ng Diyos na perfect. Yan ang makagandahan. Ito naman po yun. Kung nakita natin dito yung identity natin, born sinners tayo, no? Nakita natin yung pagkakakilanlan natin pagkatao. Ngayon naman sabi naman ni God sa salita niya, sinabi niya perfect na tayo. Ito naman po yun, yung Hebrews chapter 10 verse 14. Sabi diyan, for by one offering. Sino po yung one offering diyan? Walang iba po, si Jesus Christ, no? Siya po yung one offering na tinutukoy diyan. Siya po yung nagbayad ng ating kasalanan, past, present, future, no? Binayaran niya lahat, fully paid. Doon sa krus, binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan natin. Tapos siya ay namatay, nilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa ating katuwiran, no? At nag-shed ang blood niya doon para hugasan ang ating kasalanan at bayaran, no? Sabi ni God dito sa verse, He had perfected forever. Ano? Sabi ni God, them that are sanctified. O sabi po ni God sa salita niya, perfect na tayo. Do you accept po ba yan ng buong puso na perfect na kayo? Sabi ni God po, perfect na tayo forever. Tapos them that are sanctified, wala na tayong kasalanan, malinis na through the blood of Jesus. Ang identity na po natin ngayon ay perfect na tayo, no? In Christ. Yun ang identity natin, si Christ, no? Na perfect na tayo, wala ng kasalanan through the blood of Jesus. Yan po sabi ng Bible po, oh. Sabi ni God, perfect na tayo, wala ng kasalanan. Yun po yung kagandahan sa mensahe ni God dito sa verse na sinabi niya. Ngayon po, nasa inyo po yung choice kung i-accept nyo po yung sinabi ni God sa Bible o hindi. Sabi ni God, tinawag niya na po tayong perfect. Nasa inyo po kung i-accept nyo ng buong puso yung sinabi ni God dito sa verse po na to, na perfect na po tayo forever. And then i-accept din po natin ng buong puso natin si Jesus ang ating Panginoon at Savior natin, ng buong puso natin alone. At sabi ng Bible verse na binasa natin, ang identity na natin ay si Christ, perfect na. Ayan, accept lang po, no? Hindi siya mahirap, pero nasa inyo po yung choice, no? So yan, sabi po ni God, perfect na po tayo, wala nang kasalanan forever, malinis na. Yan na po yung bago nating identity in Christ. Bago nilalang na tayo. Ang new identity natin si Christ, perfect na tayo. Wala na yung dati na sinner, napalitan na ng perfect saints, no? So yun yung ni God sa atin, sabi niya perfect na tayo. Yun ang kagandahan na mensahe niya. Na tayo, perfect na. Okay? So yun po yung mensahe niya sa atin dito sa Bible verse na binasa po natin, no? Kumbaga po, nasa inyo po kung believe or not, no? And then yan po sabi ni God, pagtiwalaan nyo po, sabi ni God sa Bible, no? Na perfect na kayo. Yan po ang faith, trust. Ang faith, trust po, believe, accept, iisa lang po lahat yan. Faith, titiwala ka, nagtatrust ka sa Panginoon Jesus, sa sinabi ni God sa Bible na perfect ka na, no? So yan po yan. Yung faith, pagtatrust, nagtitiwala na ng patayan ka kahit hindi mo nakikita. Ano? Yun ang kagandahan. Pag sinabi ni God, perfect ka na, yan po yung pananampalataya. Nagtitiwala ka, tinatanggap mo. Ano? So yan po. Diyan po nagtatapos. Maraming salamat.